Alam mo, ang dami kong tanong sa Diyos. Bakit ganun? Bakit ako? Wala naman ako natatanggap na sagot. Pero ngayong nasa harap na kita, alam ko na ikaw ang sagot sa lahat ng tanong ko. Sa lahat ng dasal ko, sobra-sobra pa. Kultur budaya keluarga menjadi saksi, disaksikan oleh para kerabat, kemudian For me, I think why people get married is because they want to signify a lifelong commitment, and it's like an additional substance to their relationship. That's why they get married. Okay, kailangan talaga ang kasal kasi para maganda ang pagsasama bilang mag-asawa at sa mga anak din, pabor yun. At saka sa pagpakasal, lalo na pagsimbahan, may blessing ang Panginoon. Kaya lahat ng biyaya matatanggap mo. Would you change your religious beliefs to marry the person you loved? Why or why not? If I had to change my religious beliefs, I would not marry the person that I love. Because the first person that I love is God, who created me. And I have my faith, my principles, and this is what makes me who I am. And if that person loves me, he should love my God too. Thank you. I guess sa akin, no. Kasi magiging unfair ako sa sarili ko and most especially sa family ko pag ginawa ko yon. And kung yung lalaki man ay nasa posisyon ko, I'm sure hindi rin niya yung gagawin dahil magiging unfair siya sa sarili niya at hindi ko rin hahayaang gawin ngayon para sa akin. Yes, basta ipoprove niya sa akin na yung religion niya is, or pinaniwalaan niya is based dun sa Bible. So I guess, hindi man tayo makakapili ng taong mamahalin natin, pero hindi rin naman ganun kadaling baguhin natin yung pinapaniwalaan natin sa buhay. Kasi depende naman kung yung religion niya na gustong ipapa-convert sa akin. Kung religion naman na totoong religion, baka religion kasi na nagpapanggap lang. Yan lang po yung ano. Kung totoong religion, bakit hindi? Ako po si Alberto Brusoto Jr. Dati po akong Katoliko at ngayon po ika-added na ako sa Iglesia ni Cristo. Ang reason ko po sa pagko-convert sa Iglesia ni Cristo ay yung hinahanap ko pong fulfillment sa ginagawa ko pong paglilingkod. Kapag sumasamba o kaya tumutupad ng tungkulin ko sa loob ng iglesia, nararamdaman ko na nakakalugod ako sa Panginoong Diyos. Kasi nauunawaan ko kung paano siya dapat paglingkuran, yung hinahanap niyang paglilingkod mula sa isang tao. Sa Iglesia ni Cristo ko yun natutunan. And now, na may pamilya na akong sarili, meron na akong asawa, nakaanib din naman sa Iglesia ni Cristo, mas masaya dahil yung paraan ng pamumuhay namin ay ayon sa gusto ng Panginoong Diyos, yung tinuturo na nakatala sa Biblia. Nasa purpose ng pag-convert yan. What is the purpose of the person to convert? Is it just to get married, to please his other partner, or kusa sa loob niya na gusto mag-convert to another religion? Kasi if you are just doing it for the other person's interest at hindi mo interest at hindi mo rin gusto, medyo the probability of it lasting hindi maganda. If you are couple sharing the same house, tapos kailangan talaga sana. The idea is magkaisa sa religion because then the offspring kasama. Kasi yung confusion doon sa relationship madadala doon sa mga
children. Multifactorial, diba, in terms of that. Because there is gender issues like, will a man really want to convert? Or usually in our culture, it is the women that convert. So well, lalagyan pa ng religion yun, di ba? Because then woman submit to the man, something like that. But that is of the old age. The new age right now, the modern woman will not consider that because she's inferior, she will be the one to change, no? So, and there are many factors, di ba? Like power, or even into psychology, meron yung motives. What are the motives? Whether it is really for love, isang pinakamatinding na yun eh. Because it is the pearl of great price. So you will give up everything for that pearl. Mas ideal, supposedly, kung inintindi niya muna yung religion na i-convert niya. So, mas maganda pag ang primary reason niya is loving the religion kaysa yung just loving the marriage or the person. Intindihin niya yung religion na po-convert po niya, iintindihin niya yung relationship niya, at kailangan maniniwala siya doon. Kasi magiging sinungaling siya sa puso niya at sa faith niya kung kaya lang siya na-convert is just to please the other person. Pero kung naniwala na rin siya sa reliyon niya at mahal din niya yung partner niya, it will relate to a successful relationship. So, pagka moral stage, nakikita na ang perspective na walang isang tama na magiging mali yung iba. Yung ganon. Hindi dualistic ang tingin na. Parang okay lahat yan. Parang hindi masama yung open-minded na hindi masama yung dilim kasi mas mahusay yung liwanag. Parang the two are Just because something is good doesn't mean the other is wrong. Yes.